Paanong hindi ako magagalit? May pera kayo pero anong ginawa nyo? Kumain kayo sa labas. Nagpaayos kayo ng buhok mo. Kung ano-ano pang pinagbibili nyo. Kung ano-anong inuunan nyo Hindi nyo unahin na maghanap ng trabaho. Ano? 5 buwan na kayong tambay dito sa bahay 5 buwan na namin kayong sagot. Ayoko naman bumili ng pagkain nyo kung hindi lang si mama ang gastos ng gastos para lang mapakain kayo. Tapos wala pa kayong ambag dito. Walang bayad sa tubig, sa kuryente. Ano ba akala nyo? Nakakuha na kayo ng lifetime sponsorship? Nagpakasaya lang naman kami, te. Masama ba yun? Yung kahit minsan gusto namin maging masaya kami mag-asawa? Isip bata ka talaga, no? Magpapakasaya kayo ngayon tapos bukas wala kayo makain. Mano sana yung pinangliwaliw nyo, binili nyo na lang ng grocery nyo para may pangkain kayo, di ba? Nag-budget sana kayo para kahit paano nahiya kayo sa amin na kami yung nagpapalamon sa inyo. Wala akong pakialam kahit sumama ang loob nyo Mas masama ang loob ko. May sakit si mama pero anong ginagawa niya? Nagtatrabaho. Ako, matanda na ako pero hindi ako makapag-enjoy dahil kapag nagpahinga ako ng ilang araw, kawawa dito sa bahay. Wala akong makakain dahil yung budget ko nakuha nyo na ring 2. Mag-asawa na kayo. Mahiya naman kayo na sa ibang tao nyo pinapaako ang responsibilidad nyo. Hindi pwedeng masaya lang kayo ngayon tapos bukas nga. Hindi laro-laro lang ang pag-aasawa. Hindi yan bahay-bahayan. Sa pag-aasawa, dapat parehas na may alam sa buhay. Hindi pwedeng gusto lang nilang mag-asawa dahil yun ang iniisip nilang paraan para tumatag ang pagmamahalan. Pero kung parehas na walang alam sa buhay, lalo na sa paghawak ng pera, maaaring magdulot ito ng problema sa ibang tao, lalo na sa pamilya nila. Paano kaya magagawa ni na Rosemary at Ariel na malampasan ang kaparusahan nila? Kung dulot nito dapat ang pagbabago na ayaw naman nila. Ang ganda nito, di ba? Sabi ko sa'yo, bagay yan sa'yo Ang puti mo kasi asawa ko. Saka ito rin isa, no? Saan ko kaya ito susuotin? Kapag may nahanap na lang akong trabaho, no? Pwede naman to sa office. Saka ito rin sa akin, bagong relo. Ang ganda. Matagal ko na tong gustong mabili. Paano pala yan? Wala ka ng trabaho. Okay lang yan. Ano ka ba? May pera pa naman tayo, di ba? May 4K pa yatang natira. Pang grocery na lang natin yung 2K niyan. Tapos pang-apply ko yung mga 200 pesos, no? Kasya naman siguro yun. Oo, pwede naman. Tsaka madali lang naman makahanap ng trabaho. Makakakita ka rin kaagad niyan. Tara na, kain na tayo. Kaso wala palang ulam. Hindi pa umuwi si na mama, no? Walang magluluto sa atin. Order na lang tayo ng ulam. 1 taon pa lang magkasintahan sina Rosemary at Ariel noong nagpasya silang magpakasal. Dahil wala pa naman silang pera, sa bahay muna ng mga magulang ni Rosemary sila tumira. Kasama ang ate niya na wala pang asawa. Dahil sagot pa rin sila ng pamilya nila, hindi pa masyadong sineseryoso ng dalawa ang buhay. Hindi nila nakikita ang pag-aasawa bilang malaking responsibilidad. Akala nila ay laro-laro lang ito, lalo pat mga bata pa lang din silang dalawa at hindi pa nasusubukang magkaroon ng responsibilidad sa sarili. Pagkatapos kasing magtapos ng kolehiyo ni Rosemary, nag-asawa na siya. Ni minsan sa buhay niya, hindi niya nasubukan na magtrabaho habang ang asawa niya ay walang natapos pero panay ang trabaho. Nung kinagabihan, pagod na umuwi si Kat. Ano na naman yan? Nakuha na kasi ni Ariel yung last na sahod niya, te. Kaya bumili na kami ng mga gamit namin. Tapos, mga damit na rin na isusuot kapag may work na ako. Nag-apply ka na ba? Hindi pa naman, te. Next week pa sana. Pero madali lang naman yan. Paano mo nasabi na madali lang? Graduate naman kasi ako ng college, te. Ang daming work na pwede sa akin, no? May mga office na hiring. At sino nagsabi sa'yo na madali kang makakakuha ng trabaho nang dahil lang sa graduate ka ng college? Ikaw lang ba ang nagtapos dito sa lugar natin? Hindi ka pa maghanap ng trabaho mo? Ang daming naghahanap din ng trabaho. Ang daming gustong makakuha ng work na gusto ko. Kung hindi ka makikipag-unahan at pagalingan sa kanila, kahit na anong tinapos mo walang kwenta. Dahil iba sa kanila gusto yung experience. Ang init naman ng ulo mo, te.
pagod ka lang eh. Yaan mo, may nai-grocery kami dyan na mga chocolate. Nasa loob ng ref, kain ka na lang doon. Anong binili mo sa huling sahod ng asawa mo? Tandaan mo, walang trabaho yun ngayon. Mag-apply na rin siya bukas. Mauuna lang muna siya maghanap ng work, te. May natira pa ba sa pera nyo? May 1K pa naman dito, te. 1K? Saan naabutin yan? Baka akala mo nasa panahon ka pa ni Rizal para maging malaki ang 1K na yan. Magkakaroon naman siya ng work, te. Matuto ka naman kasi mag-budget. Hindi yung ganyan na kapag may pera kayong hawak. Hala, sige, bili lang kung ano-ano. Hindi nyo mababudget ang pera nyo kung parehas kayong hindi marunong humawak ng pera. Hindi pwede yung ganyan. Mag-asawa na kayo. Responsibilidad nyo na budgetin kung magkano ang pera nyo. Hindi porkit dito kayo nakatira sa bahay, okay lang yung feeling nyo na mga dalagat binata pa kayo. Hindi porkit wala kayong anak, puro na lang kayo enjoy sa buhay nyo. Hindi habang buhay na kami ang sasalo sa inyo, ha? Oo na, ate. Okay, wag ka na magalit. May grocery naman kami dyan. Bumili kami para may budget nga kami ngayon. Hindi naman namin kakainin yung sa inyo. Tsaka yung mga binili mo. May ulam na rin kami at bigas. Ilang kilong bigas ang binili nyo? 5 kilo. Tapos ulam namin na 1 kilong manok saka 2 kilong baboy. Ha? Nagpapatawa ka ba? Paano yung kakasya sa inyong dalawa ng 1 buwan? Masyadong kakaiba ang tingin nyo sa buhay, ah. Buti sana kung kakaunti kayong kumain. Sa inyong dalawa pa lang 1/2 kilo na isang kainan lang. Hay! Stress na sa work, stress pa sa bahay. Huwag ka kasi paka-stress, te. Paanong wag? Bayaran na ng bills bukas. Ako na naman ang sagot nun. Tapos mag-grocery pa ako nung para dito sa bahay dahil malamang niyan, wala pang 1 linggo, ubos na yung pagkain nyo. Sa amin na naman kayo magpapasagot. Wala namang problema kung minsan lang eh. Kaso parang ako yung may pamilya na responsibilidad eh. Wala nga ako asawa. Mas mabigat pa yung pasaning ko. Dapat kasi bumukod na lang kayo eh. Laging ganon si Kath kapag kausap niya ang kanyang kapatid. Pero kahit na anong salita niya ay hindi niya naman mahindian ang dalawa. Mabait naman sila kung tutuusin at masipag din sa bahay ang kanyang kapatid. Pero ang problema niya, hindi naman pwedeng ganon lang si Rosemary. Kapag nakakahawak ng pera, unang iniisip ang gastos kaysa sa kung paano magtatabi ng pera para kung sakali na maubusan sila ng pagkain. Isang araw, paggising ni Kath, wala na namang laman ang bigasan nila. Ubus na naman? Bakit ubus na to, ma? Ibinigay ko sa kapatid mo, nak. Nagsaing sila kahapon. Wala kasi tayo, di ba? Nasa work. Bakit mo binigay, ma? Sa atin yun eh. Ako bumili nun. Kasi nga wala silang makakain. Walang pera yung dalawa. Kahit magkano wala talaga. Ginamit ni Ariel kasi magpapamedical daw siya. Medical? May bagong makeup si Rosemary. Kaya hindi natututoy ang dalawa na yon kasi akala nila mga bata pa sila. May asawa na si Rosemary, ma. Hindi yan basta lang nagsama sa iisang bahay. Nagpakasal talaga sila. Hayaan mo na ang dalawa. Hindi pa sila sanay sa buhay may asawa. Hindi pa pala sanay. Sana hindi na muna sila nag-asawa, di ba? Kinukonsinti kasi. Ikaw, ang tanda mo na. May nararamdaman ka na pero nagtatrabaho pa rin. Yung anak mo may asawa na pero hindi pa rin nakakapagtrabaho. Ni hindi man lang muna tinulungan ng sarili bago nag-asawa. Hanggang ngayon pabigat pa rin. Huwag ka namang ganyang magsalita sa dalawa, anak. Mabait naman yun eh. Mapapakain ba sila ng kabaitan nila? Yun ba dahilan kaya nagpakasal sila kahit na wala silang alam sa buhay? Ano yun? Kahit walang trabaho, walang pera, okay lang? Kasi mabait naman sila mag-asawa? Paano na lang kung may anak na sila? Anong sasabihin nila sa anak nila kapag nagugutom? Okay lang yan mga anak, mabait naman kami ng papa mo. Buisit na yan. Dapat kapag may asawa na, bumubukod na ng bahay. Inis na inis si Kath. Kaya sa pagdadabog niya ay nagising ang mag-asawa. Pero hindi sila lumalabas ng kwarto dahil alam nilang pagagalitan lang silang dalawa. Nagugutom pa naman ako. Hindi naman ata day off ni ate ngayon. Papasok din yan mamaya sa trabaho. Magkakaroon naman na ako ng trabaho eh. Hayaan na lang muna natin siya. Ganyan lang talaga si ate.
Kasi mabait naman yan kapag walang topak. Saka kahit na masasakit yung mga sinasabi niya, hindi naman din yan makakatiis Nagbibigay pa rin naman yan. Okay lang yan. Magbigay na lang tayo ng ambag natin sa susunod kapag may sahod na ako. Sige, okay na siguro yung 500 kada sahod, no? Para dito sa bahay, sa tubig, sa gasol, tapos sa kuryente, no? Oo, malaki na rin yun kasi hati-hati naman tayong gumagamit Hindi na siguro magagalit ate mo nun. Kapag may work ka na, punta tayong Tagaytay. Sige, pwede naman. Alam ko naman papunta dun Yun, salamat talaga asawa ko. Ano ka ba? Para sa ikasasaya mo, asawa ko. Pero halos isang buwan na ang lumipas, wala pa rin nakukuhang trabaho si Ariel. Hindi siya makapasok agad dahil nga wala siyang natapos. Wala na silang pera, kaya ang sumasagot sa kanilang dalawa ay sina Marta at Kat. Pero mas malaki ang gastos ni Marta dahil lahat ng pera niya ay inilalabas niya para sa pagkain ng dalawa. Malakas kasi silang kumain. Katumbas ng 3 tao ang bawat isa sa kanila. Kahit na hindi sila ang gumagastos sa pagkain, hindi nila nagagawang pigilan ang sarili na kumain ng sobra. Sa inis ni Kath, habang kumakain sila ay nagtanong siya. Ikaw naman, Rosemary, kailan mo balak magtrabaho? Maghanap ka ng trabaho para kung sinong mauna sa inyo ni Ariel, may magiging pera kayo. Magiging housewife na lang ako, te. Hindi na ako mag-work. Anong sabi mo? Housewife? Oo, gusto ko na lang yung ganun. Masipag naman ako sa bahay Ako na lang mag-aasikaso sa gamit namin ng asawa ko. Saka sa kanya na rin, kapag may work na siya, ipagluluto ko siya ng baon niya. Ganun. Masyado kang idealistic, no? Ano ba akala mo rito, mga eksena sa nobela? Hindi ganun ang buhay, Rosemary. Hindi yan pagiging basta lang housewife. Ni wala kang ang bahay. Ano nga asikasuhin mo, ha? May anak ka ba nga alagaan? Buti nga wala pa kundi kawawa yung bata. Okay lang naman sa akin yun, te. Okay lang sa inyo ngayon kasi sagot namin kayo O sige, tingin mo magkano magiging sahod mo sa isang buwan? Mga nasa 10K, te. 10K? Saan aabutin yan? May bahay kayo ngayon, paano kung nangungupahan kayo? Pinakamura na yung 3K nun. Paano pa yung tubig at kuryente? Yung pamasahe mo pa papasok sa trabaho. Yung pagkain nyo. Hindi pwedeng hayahay lang sa bahay dahil may trabaho ang asawa. Yung mga mayayaman nga, 2 pa silang mag-asawa nagtatrabaho dahil alam nila kulang na kulang yung sahod ng isa. Tapos ikaw, iisipin mo maging housewife? Nag-aral ka pa, di ba? Bakit si Ate Roxy? Okay naman siya maging housewife lang. O ganun yung pangarap ko At sino nagsabi sa'yo na okay sa kanya na housewife siya? Gusto na nga niya magtrabaho dahil yung sahod ng asawa niya kulang na kulang sa kanila. Isa lang ang anak nila ha. Partida 20K monthly pa ang sahod ng asawa niya. Ang problema kasi sa inyo, nakikita niyo yung pag-aasawa bilang fairy tale. Hayaan mo na lang muna sila anak. Huwag na kayong magsermonan sa harap ng pagkain. Hindi pwedeng hayaan lang sila, ma. Hindi ganun yun. Ano, aasa sila sa'yo? Dapat nga hindi ka na nagtatrabaho dahil matanda ka na. Ni hindi ka na nga makaakyat ng hagdan. Tigilan mo kasi kakakonsinti sa anak mo. Hindi niya alam gaano kahirap ang buhay kasi ni hindi niya naranasan gaano kahirap magtrabaho. Kahit isang beses hindi yan pumasok sa trabaho. Bigay lang lahat ng pera niya. Hindi niya kayang paghirapan yon. Wala pa naman kasi silang anak. Yun na nga, wala pa silang anak. Kaya nga magtrabaho na muna silang dalawa para makaipon ng pera. Paano kung nabuntis yan si Rosemary? Paano kung nagkaroon sila ng anak? Ha? Paano yung gamit ng bata? Asa na naman sa'yo? Hanggang kailan sila aasa sa'yo? Hanggang sa uugod-ugod ka na? May plano naman kami, te. Wala ako nakikitang plano sa inyo. Ang plano nyo, puro gala. Nag-enjoy pa lang din naman kami habang wala pa kaming anak, te. Ayun na nga, puro enjoy. Kaya namin to, okay? Opo, te, kaya namin to. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin maintindihan ng dalawa kung ano ba ang ibig sabihin ni Kath dahil masyadong bata pa ang isip ng mag-asawa. Habang lumilipas ang araw, sagot pa rin ng mag-ina ang mag-asawa.
hanggang sa nangungutang na si Rosemary sa ina. Kaso, pambayad to ng ilaw natin, anak. Hayaan niyo, ma. Kapag may work na si Ariel, kami naman yung magbibigay sa'yo. Babayaran ka namin. Gagamitin lang talaga pang apply. Utang ka na lang muna kay ate. Marami namang pera si ate, ma. Wala naman yung asawa eh. Tsaka may work naman siya. May pinag-iipunan kasi ang ate mo. Grabe yung pagtitipid nun ngayon. Hanggat wala pa po siyang asawa, wala siyang gagawin sa pera niya. Tsaka malamang ang dami na nung ipon, ma. Sa kanya ka na lang muna humingi ng pambayad ng kuryente. Siya na nga yung nagbigay sa akin ng huling buwan eh. Sige na, ma. Para naman to sa magiging work ni Ariel eh. Tulungan mo na lang muna kami. Kapag kay ate naman kasi kami lalapit, wala namang ibang gagawin yun, kundi ang magalit. Kapag sa'yo, hindi naman yun gaanong magagalit. Sige na nga. Basta siguraduhin mo mag-apply kayong dalawa ha. Opo ma, mag-a-apply na rin muna ako para makaipon kami. Nauto ni Rosemary ang kanyang ina na makapagbigay sa kanya ng pera. Halos 3,000 rin yun. Noong silang dalawa na lang ng asawa niya ang nasa bahay, parehas na silang nagpalit ng damit. What if magpunta tayong Baguio? Balikan lang tayo. Mag-a-apply nga tayo ng work, di ba? Pwede naman bukas na lang pagbalik natin, di ba? Itabi natin tong 300 pang-apply mo sa work. May resume ka pa naman dyan. Magkano kaya gastos natin sa Baguio, no? Pamasahe lang naman kailangan natin eh. Tapos kain tayo dun sa mura lang. Meron naman yun dun sa Baguio eh. Tara na. Tagal ko nang di nakakapunta dun eh. Ako hindi pa ako nakakapunta dun. O, di ba sakto? Para makagala na rin tayo. Tagal na natin hindi nakakapag-date eh. Tara na. Kahit na wala na silang pera, hindi nila inilihim na nagpunta sila ng Baguio. Dahil kitang-kita ng kanyang ate na gumagala sila. Punong-puno kasi ang social media nila ng mga litrato nilang dalawa. Sobrang saya nila. Kapag may anak na tayo, pupunta rin tayo dito sa Baguio. Buong pamilya tayo. Siguro kahit mga 1 week tayo, no? O kaya, bili tayo ng bahay dito. Para kapag gusto natin magbakasyon, may bahay tayo, di ba? Ang ganda naman kasi talaga dito sa Baguio eh. Kaya gusto ko rin dito tayo ng mga anak natin. Tapos gusto ko yung malaking bahay talaga. Tapos yung bibili tayo ng kotse natin. No? Para yun lang din ang service natin. Marunong ka naman mag-drive, di ba? Oo, marunong naman ako. Pwede yun. Bili tayong sasakyan para kung sakaling isasama natin si mama na magbakasyon, di ba? Para naman lumamig ulo ng ate mo. Ganun lang talaga si ate. Kasi naman hindi pa yung nag-aasawa. Ewan ko dun kung ano ba yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung mag-aasawa pa ba siya? Lagi niyang sinasabi na mahirap daw magkaroon ng asawa dahil ang hirap ng buhay. Hindi naman tayo nahihirapan, di ba? Oo, hindi naman. Tsaka kapag mahal niyo talaga ang isa't isa, hindi na kayo mahihirapan yan sa buhay. Kasi may kasama ka na, di ba? Baka yun ang dapat na matutunan ng ate mo. Kasi tayo ang saya kaya nating dalawa. Mataas kasing pangarap no ni ate. Ewan ko sa kanya, puro sa trabaho eh. Sinasabi niya na kapag may asawa na siya, hindi na niya magagawa ang mga gusto niya. Kasi kailangan niya mag-focus na sa pamilya niya. Lalo raw kapag may anak na siya. Basta ako gusto ko sa bahay ka lang. Kahit na ako na lang ang magtrabaho. Ayaw ko rin kasi magtrabaho, sa totoo lang. Wala akong alam sa pagpasok sa trabaho, no? Ako na lang maglilinis sa bahay natin. Tapos, lagi kitang lulutuan kapag uuwi ka na at papasok sa trabaho. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Masyadong maganda ang pantasya ng dalawa pagdating sa usaping pag-aasawa. Nung umuwi na sila ng bahay, ilang linggo pa ulit ang lumipas, wala pa rin silang trabaho. Nalaman pa nga ni Kath na umutang sila sa ina para lang may ipanggala. Bakit ang sabi niyo raw kay mama mag-a-apply kayo? Bakit nasa Baguio naman kayo nung isang araw? Nag-apply naman si Ariel, te. Hindi lang talaga makuha sa work eh. Tsaka ako, inaasikaso ko pa kasi yung sa TOR ko. May bayad kasi yon. Pautangin mo muna ako, te. Hindi kita pa uutangin. Ako na nagbayad ng tuition mo nung nag-aaral ka.
Saka sana mas inuna nyo yan kaysa pagpunta sa Baguio, di ba? Hindi pa kasi nakakapunta doon si Ariel. Tsaka nag-date lang din naman kami. Wala na nga kayo makain, inuna nyo pa yung gala nyo, no? Kailan nyo ba uunahin yung pangangailangan nyo? Hindi pwede yung ganitong ginawa nyo. Priorities din naman namin ng isa't isa, no? Kailangan din naman namin yung may bonding kaming dalawa. Hindi naman pwede na wala kami ibang gagawin kundi ang maghanap ng trabaho, di ba? Hindi mo ito alam kasi nga wala ka pang asawa. Parehas kayong immature. Graduate ka pero parang wala kang pinag-aralan. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Ang sakit mo naman magsalita, ate. Paano hindi kita pagsasalitaan hindi mo naman talaga ginagamit ang utak mo? May asawa ka na't lahat-lahat aasa ka pa rin sa amin. Ewan ko na lang kapag naiwan kayo dito sa bahay. Ewan ko talaga kung may makakain pa kayong dalawa sa panay gastos nyo. Wala akong asawa pero may responsibilidad naman ako na parang ako pa yung may binubuhay na mga pabigat. Sumama ang loob ni Rosemary sa kanyang ate kaya nagsumbong siya sa ina. Pinagalitan din siya ng ina pero nadaan naman niya ito sa puro na lang paawa. Sinabi nito na hindi naman daw dapat ganun magsalita ang kanyang ate. Kahit naman daw naging pabigat sila, darating din naman din ang araw na makakatulong sila. Baka nga raw humingi rin ng tulong sa kanila si Kat. Pero mukhang habang sinasalo sila ni Marta, mas lalong nagpapabigat ang mag-asawa. Isang umaga, Nakahingi ako ng pera kay Lola. Magpapadala daw siya sa akin. Lola mo? Wow, talaga ba? Oo, 5K daw to eh. Bili mo ako nung nakita ko sa TikTok. Sige, check out mo na lang lahat yun. Tapos magbibigay ako dito sa bahay para naman di laging galit ang ate mo. Hindi, wag na. Wag ka na magbigay. Yaan mo siya. Ganun lang talaga yun. Alam naman nilang wala tayong trabaho Okay lang yun. Baka kasi awayin na naman tayo nun. Alam naman yun ni Mama, no? Tsaka sinabi ko na saka na tayo magbibigay kapag may work ka na. So wala ka pang work. Isa pa, maraming pera yun si ate. Huwag ka maniwala sa kanya na wala siyang pera. Ang dami niya kayang ipon. Tapos si Mama, may trabaho rin siya. Kaya may pera yun sila. Tayo na lang muna ang isipin mo. Sige, basta order mo na yung mga gusto mo. Wag na pala. Sa ano na lang. Sa mall na lang tayo bumili. Tapos magpasalon na rin ba ako? Gusto ko magpalagay ng nails. Sige, ikaw ang bahala. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin natin. Ibibigay ko lahat sa'yo. buong araw wala ang dalawa dahil kumain sila sa labas. Sa mga mamahaling kainan na para bang handa nilang ubusin lahat ng perang hawak nila. Para silang mayayaman na hindi problema ang pera. Nung umuwi sila, galit na naman si Kat. Bakit ba lagi ka nalang nagagalit Paanong hindi ako magagalit? May pera kayo pero anong ginawa nyo? Kumain kayo sa labas, nagpaayos kayo ng buhok mo, kung ano-ano pang pinagbibili nyo. Kung ano-anong inuunan nyo hindi nyo unahin na maghanap ng trabaho. 5 buwan na kayong tambay dito sa bahay 5 buwan na namin kayong sagot. Ayoko naman bumili ng pagkain nyo kung hindi lang si Mama ang gastos ng gastos para lang mapakain kayo. Tapos wala pa kayong ambag dito. Walang bayad sa tubig, sa kuryente. Ano ba akala nyo? Nakakuha na kayo ng lifetime sponsorship? Nagpakasaya lang naman kami Masama ba yun? Yung kahit minsan gusto namin maging masaya kaming mag-asawa? Isip bata ka talaga Magpapakasaya kayo ngayon tapos bukas wala kayong makain. Mano sana na yung pinagliwaliw nyo, binili nyo na lang ng grocery nyo para may pangkain kayo, di ba? Nag-budget sana kayo para kahit paano nahiya kayo sa amin na kami nagpapalamon sa inyo. Wala akong pakialam kahit sumama ang loob nyo. Mas masama ang loob ko. May sakit si Mama pero anong ginagawa niya? Nagtatrabaho. Ako, matanda na ako pero hindi ako makapag-enjoy dahil kapag nagpahinga ako ng ilang araw, kawawa dito sa bahay. Wala akong makakain dahil yung budget ko nakuha nyo na ring 2. Mag-asawa na kayo. Mahiya naman kayo na sa ibang tao nyo pinapaako ang responsibilidad nyo. Hindi pwedeng masaya lang kayo ngayon tapos bukas nga. Hindi laro-laro ang pag-aasawa. Hindi yan bahay-bahayan. Okay, o di sige. Simula bukas maghahanap na kami ng trabaho. Total, yun naman ang gusto mo, di ba? Aba dapat lang. Dahil yun naman ang dapat nyong ginagawa. Hindi yun para sa akin
Para yun sa inyong dalawa. Hindi ako makikinabang sa magiging pera nyo kundi kayo mismo. Kung gusto nyo ipagpatuloy ang ganyan nyo, ay lumayas kayo rito. Gusto nyo maging malaya na hindi ko pakikialaman ang buhay nyo? Huwag kayo dito sa bahay ko. Bumukod kayo. Doon kayo sa ibang lugar para hindi ko kayo pakikialaman. Nakikitira lang kayo rito. Dapat kapag may asawa ka na, bumukod ka na. Hindi ka na bata dahil kaya nyo na nga bumuo ng bata eh. Hindi na lang kumibo si Rosemary dahil inawat na siya ng kanyang asawa. Nasa loob lang silang dalawa ng kwarto habang si Kath ay patuloy pa rin ang pagdadaldal. Silang dalawa naman ng ina ang nagtalo. Huwag mo na lang pansinin si ate mo. Ang sabi mo nga, ganyan lang talaga siya, di ba? Nakakasama kasi ng loob. Hindi ko naman kasalanan na hindi niya ma-enjoy ang buhay niya, di ba? Eh di gumala na lang din siya. Ang dami niyang pera eh. Sasabihin niya na naman na wala siyang ipon dahil binayad niya sa tuition fee ko. Sus! Hindi ko naman sinabi sa kanya na siya magbayad, di ba? Tsaka ayoko naman kasi talaga mag-aral, pinilit lang nila ako. Gusto ko nga nasa bahay lang ako lagi eh. Ayoko nga magtrabaho eh. May interview ako bukas, kaya alam ko na sure na ako makakapasok doon. Gusto mo ba bumukod na lang muna tayo ng bahay? Magpapagawa na ba tayo ng bahay natin? Gusto ko yung 3 palapag ha. Pwede naman. Magkano kaya yung lupa, no? Eh, dito na lang tayo. Tapos ipagawa natin yung taas nito tapos doon na lang tayo titira. Para hindi tayo pakialaman ni ate. Sama talaga ng loob ko sa kanya. Sige, kapag may trabaho na ako, ipapagawa na natin yan. O tapos bibili tayo ng magandang sofa tapos TV. Oo, kahit na anong gusto mo, mabibili rin natin yan lahat. Basta magkaroon lang ako ng trabaho. Ang daming pangarap na binubuo ang mag-asawa. Na para bang ganun lang din kadali ang buhay para maabot yon nang wala silang ginagawang pagsisikap. Wala naman sa kanila ang magiging tagapagmana o kaya ay may malaking pera na hinihintay. Lahat ng gagawin nila ay makukuha sa pagtatrabaho o kaya ay sa hingi sa mga kaanak nila. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon na ng trabaho si Ariel. Habang nasa trabaho siya, nasa bahay lang si Rosemary. Ikaw ba nak? Kailan ka magtatrabaho? Eh bakit pa ma? May trabaho naman na ang asawa ko. Hindi naman sasapat yung sahod niya. Sasapat na yon ma. Masipag naman si Ariel. Tsaka malaki na ang 10K na sahod. 2 lang naman kami eh. 2 kayo. O tapos 10K lang ang sahod niya. Hindi pa bawas doon yung kaltas niya sa SSS, pag-ibig, at kung ano-ano pa. Tsaka tama naman ang ate mo. Na hanggat wala pa kayong anak, magtrabaho ka na muna. Mas mabuti na may ipon kayo ng asawa mo. Kaya naman po namin to, ma. Nag-aalala kasi ako sa inyo. Eh paano kung wala na ako, hindi ba? Sino na lang ang tutulong sa inyong mag-asawa? Hindi kayo sasaluhin ng ate mo, sinasabi ko sa'yo. At ayoko ring obligahin siyang tulungan kayo. Kasi malaki na ang sakripisyo ng ate mo para makapag-aral ka. Ang laking pera yung nawala sa kanya para lang makapagtapos ka. Di wala siyang naipundar sa sarili niya. Eh hindi naman na po ako nag-aaral. Ngayon siya mag-ipon para sa sarili niya. Gusto ko na talaga sanang umalis sa trabaho ko. Kasi hindi ko na rin kaya. Eh di umalis na kayo kasi ma. Ano po bang iniisip mo? Ikaw nga ang iniisip ko. Kapag wala na akong trabaho, kawawa ang ate mo kapag sinagot niya pa tayong lahat. Hindi na po niya kami sasagutin dahil may work po ang asawa ko. Kaya na po namin mabuhay, ma. Hindi ganun kadali ang buhay, anak ko. Wala kayong disiplina sa pera ninyo. Kapag gusto ninyong gumala, kahit na wala na kayong pera, gagala pa rin kayo. Tapos, yung binibili ninyo, kung ano-anong pagkain na lang. Kaya nga kinakausap ako ng ate mo na dapat kanya-kanya na lang tayo dito sa bahay. Kung ano yung binili niya, yun lang ang kanya.
Wala naman pong problema doon, ma. Kung gusto ni ate ng ganun, edi sige po. Basta wag na lang kaming pakikialaman kung ano yung gagawin namin sa pera namin. Minsan kasi si ate pati yung ganun gusto niya kaming manduhan. Hindi naman po tama yun. Kasi dapat, usapin na yun ng mag-asawa, tapos palagi pa siyang galit. Ang gusto kasi ng ate mo, yung matuto rin kayong dalawa ni Ariel. Alam naman po namin ang ginagawa namin, ma eh. Kaya wag na po kayo mag-alala ha. Ilang araw pa ang lumipas, wala na namang pera ang mag-asawa. Tapos wala na rin silang pagkain. Kaya ang sumasagot na naman sa kanila ay sina Marta at Kat. Kahit na galit si Kat, hindi niya matiis ang dalawa na walang makain. Noong sumahod na ulit si Ariel, kung ano-ano na namang pinagbibili nilang mag-asawa. Ano na naman yan? Bumili lang kami ng bagong gamit dito sa bahay, te. Automatic washing talaga? May washing machine naman na dyan, di ba? Sumasakit kasi yung kamay ni Rosemary kapag mano-mano siyang naglalaba. Tsaka para naman din dito sa ating lahat yan, te. Para kapag day off mo, di ba? Hindi ka na magpapakapagod na maglaba. Magkano yan? Naka-sale yan, te. Nasa 7K lang. 7K lang? Saan ka kumuha ng pera mo? Magkano lang ang sahod mo? Kada kinsenas, 4-5 lang ang inuuwi mo. Nangutang siya dun sa katrabaho niya, te. Alam nyo ba kung magkano ang magiging bill natin yan kung yan ang gagamitin nyo? Yung katrabaho ko, ibinenta niya yung ganyan niya. Alam nyo ba kung bakit? 3K ang bill nila sa tubig. Tubig pa lang yun. Tingin nyo kaya nyo magbayad ng 3K monthly sa tubig pa lang? Ha? Paano pa sa kuryente? Paano yung pagkain nyo? Kaya naman yun, te. Puro ka na lang kaya. Ang layo mo sa realidad ng buhay. Rosemary, hindi ibig sabihin na hindi ka nahihirapang kumita ng pera. Ganun lang yung kadali kitain. Palibasa hindi ka umalis sa poder namin kaya hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay. Puro kaluho. Ayan ka na naman ha. Para naman sa ating lahat to eh. Naku, hindi ko kailangan yan. Kaya ko maglaba kahit na wala niyan. Pati ba naman paglalaba hindi mo pa kaya? Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Magbuhay Reyna ka? Reyna na walang kaharian? Ha? Ni wala kayo kahit anong gamit. Kapag pinalayas ko kayo ngayon, makakain nyo ba yung binili nyo na yan? Ano? Wala kayong nabiling grocery, no? Wala kayong kahit magkano? Ano, uutang na naman kayo kay mama, pamasahe, papasok sa trabaho? Saan kayo kukuha ng baon ni Ariel? Sa pinamili ko na budget ko buong kinsenas? Okay lang naman yun eh. Tsaka para saan pa na pamilya tayo, di ba? Kahit na hindi na lang tayo maging pamilya, kung ganito lang din naman. Anak, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nakita mo na? Inuubo si mama. Ilang buwan na yung ganyan. Pabalik-balik din yung lagnat. Pero hindi makapagpahinga dito sa bahay dahil iniisip na wala siyang pangsustento sa inyong mag-asawa. Ikaw rin naman kasi, ma. Isa ka pa eh. Tamang konsinti ka dyan sa anak mo. May asawa na yan. Hayaan mo yung matuto sa buhay. Matututo rin naman sila, nak. Huwag mo nang laging awayin. Hindi yan matututo, ma. Dahil alam nila na may laging sasalo sa kanila kapag walang-wala na sila. Hindi sila nagpapakahirap, kaya akala nila lahat na lang kaya nila. Hindi pwedeng lagi niyong sasabihin na pwede yan, na kaya yan. Hindi ganun ang buhay. Napakahirap magkaroon ng responsibilidad. Ibabalik na lang namin yung binili namin. Yon ang tama. Sige, para masugatan na lang ang kamay ko kakalaba. Di ba yun naman dapat? May asawa ka na. Anong gusto mo, buhay dalaga ka? Wala ka pang anak niyan ha? Ewan ko na lang kung ano mangyayari kapag may anak na kayo. Naku, baka umiyak ka sa hirap ng buhay. Tapos ang iuuwi lang na pera ng asawa mo, wala pang 5,000. Sige, hindi ka naman naaawa sa akin eh. Hindi talaga ako maaawa. Hindi mo ako madadala sa pangongonsensya mong ganyan. Kapag kami umalis ni mama rito, aba, ewan ko na lang kung ano mangyayari sa inyong mag-asawa. Puro kayo luho. Bakit? Masama bang mangarap ha? Ang bobo mo kausap, Rosemary. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi ko sinabi na bawal kayong mangarap. Pero kung puro lang kayo pangarap, walang mangyayari. Ano ba akala mo? Gugustuhin mo magkaroon ng mansyon pero hindi kayo kumikilos para makuha yon. Nagtatrabaho naman po ako, te.
Hindi kita minamaliit ha, pero yung sahod ko kada kinsenas, sahod mo ng 1 buwan. Pero tingin mo ba may napala ako? May naipundar ba ako? Wala kahit ano, di ba? Yung cellphone ko 5 taon na sa akin. Takot akong palitan dahil baka maubusan ako ng pera. Na baka kapusin ako ng budget. Tapos kayo ganyan? Mangarap kayo, pero wag puro pangarap lang. Kumilos kayo. Pero kahit anong pagtatalo nila, hindi pa rin nakikinig ang mag-asawa. Halos 3 araw pa lang pagkatapos ng sahod ay nauubusan na agad sila ng pera. Nangungutang kay Marta para sa pamasahe at yung pagkain naman ay sagot ni Kat. Ilang linggo pa ang lumipas, sahod na naman ni Ariel. Nasa labas silang mag-asawa at kumakain. Mag-uuwi pa ba tayo sa bahay? Wag na. Magagalit lang yun si ate kapag nalaman niyang kumain na naman tayo sa labas. Alam mo naman ugali nun. Mag-grocery na lang tayo ha. Sige, may natira pa naman eh. Itong 1K itabi natin para savings natin to. Kada sahod ko magtitira tayo ng 1K ha, para mag-iipon tayo. Punta tayong ibang bansa. Kapag nag-anniversary tayo, dun tayo sa Hong Kong. Kaya naman natin yun, di ba? Kaya nga mag-iipon tayo ng 1K kada sahod ko para makapunta tayo dun. Huwag na lang natin ipaalam kay ate yung plano natin kasi magagalit na naman yun eh. Iwasan mo na lang din na makipagtalo sa kanya kasi hindi ka naman mananalo dun eh. Mas matanda kasi yun, tapos masakit magsalita. Hayaan mo, konting tiis na lang. Makakabili din tayo ng sarili nating bahay. Gusto kong tumira sa kondo. Gusto ko yung maganda yung kusina, ganun. Meron ba nun dito? Sa Manila ba? Pwede ka namang doon na mag-work, di ba? Mas malaki yung magiging sahod mo kapag ganun. Oo, pwede rin yun. Sige, doon tayo titira. Alam ko naman na basta mahal natin ang isa't isa, makakaya nating harapin lahat yun. Aasenso rin tayo. May papakita natin sa kanila na kaya nating dalawa. Tama. Gusto ko ipakita kay ate na mali ang mga sinasabi niya sa atin. Na kaya naman talaga nating dalawa maabot yung mga pangarap nating dalawa. Hindi na niya pwedeng maliitin kung anong meron tayo. Matapos nilang kumain sa labas, namili na rin sila ng mga pagkain nila. Taas noo pa si Rosemary na umuwi sa bahay nila, bit-bit ang mga pinamiling pagkain. Naabutan niyang naroon na ang ate niya dahil wala naman itong pasok sa trabaho. Mabuti naman naisipan niyo mag-grocery ng pagkain niyo. Ano yan? Bakit puro naman chichirya? Puro biskwit? Para po yan kay Rosemary, para hindi na siya bumibili sa tindahan. May bigas kayo? May ulam? May toyo, mantika, bawang, sibuyas? Ano, may shampoo ba kayo? May sabon? May toothpaste kayo? Wala ate, meron pa naman dyan eh. Anong meron? Akin yun! Binili ko yun, hindi yun kasama sa budget nyo. Dahil budget ko yun para makasurvive ako sa buong kinsenas. Hindi naman yun mabilis na mauubos, te. Mauubos yun dahil kasama kayo eh. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kumpleto yung binili nyo. Wala pa kayong ambag sa bigas. Sana inuna nyo na lang munang bilhin yun, di ba? Tapos saka kayo bumili ng chichirya na isang malaking karton kapag may natira sa pera nyo. Hindi nyo talaga alam kung anong priorities nyo, no? Alam mo, te, puro ka na lang ganyan. Ayaw mo maging ganito ko? O sige, huwag kayo makikihati sa meron ako. Oo, sige. Huwag ka rin hihingi sa amin, ha? Kahit kailan hindi ako nang hingi. Huwag na kayo mag-away te, bibili na lang kami bukas. Bibili kayo bukas tapos wala na namang matitira sa pera nyo. Tapos wala ka na namang pamasahe. Uutang ka na naman. Hindi pwedeng laging ganon. Hindi ba kayo nagsasawa pa ulit-ulit ang ginagawa nyo? Nagtitipid na kami ngayon te, nagsisimula pa lang kasi kami, kaya hindi pa rin ganun kahalata. Pero totoo na talaga to te. Gawin nyo! Hindi yung puro na lang ganyan. Nagkanya-kanya sila nung unang 3 araw. Pero wala na namang makain ng dalawa kaya nakiusap si Marta sa kanyang anak para sagutin muna ang pagkain nila. Halos 1 linggo na rin kasing hindi pumapasok ang ginang sa trabaho niya, lalo pat lumalala ang kanyang ubo. Wala na namang nagawa si Kat. Dahil kahit madaldal siya, hindi niya kayang kumain nang hindi pa kumakain ang kanyang mga kasama. Hanggang sa dumating na naman ang isang araw na sahod na naman ni Ariel.
Wala siyang pasok sa trabaho kaya gumala silang mag-asawa. Ang ganda pala dito sa Enchanted Kingdom. Mahal, salamat ha. Sobrang saya ko talaga na nakapunta ako rito. Ini-spoiled mo talaga ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh, lahat ng gusto mo ibibigay ko sa'yo, di ba? Ganyan kasi kita kamahal. Nakakainis ka naman. Kinikilig tuloy ako. Oh, huwag ka na lang muna mag-upload na nasa galaan tayo ah. O bakit naman? First time ko lang makapunta dito, no? Eh, baka kasi makita na naman ang ate mo. Kung ano na naman ang sabihin nun kapag uwi natin, di ba? Mamaya, bungad na naman nun. Palagi na lang tayo nasa galaan. Ayoko naman yung lagi na lang kayo nagtatalo. Sus! Hayaan mo yun si ate. Wala lang yun. Magagalit lang naman yun pero wala na siya magagawa. Di ba? Saka nandito na tayo eh. Tsaka si ate, mabait naman yun. Minsan lang talaga masama yung bunganga nun, lalo na kapag stress yun sa work niya. Eh gusto na kasi nun mag-resign. Oh, bakit hindi pa siya mag-resign? Narinig ko nga na nag-uusap sila ni mama. Wala siyang ibang ginawa kundi ireklamo yung mga katrabaho niya na toxic nga raw. Tapos gusto niya nang umalis sa work niya. Ewan ko dun kung bakit ayaw niya umalis sa work niya. Eh panay lang naman yun ang sabi na gusto niyang umalis, no? Pero hindi naman niya ginagawa. Pwede naman yun eh. Tapos saka siya maghanap ng trabaho, di ba? Andiyan naman si mama. May pambili pa rin naman ng pagkain. Nag-work kaya si mama. Ay teka, upload ko na tong pic natin na to ha. Ang ganda ng pagkakakuha mo sa akin eh. O ano, saan na tayo kakain? Hindi ko alam. Ay, ayun. Doon tayo. Kaso parang medyo mahal. Okay lang yan, kakainin mo rin naman yan eh. Saka mukhang masarap oh, kasi ang daming bumibili. Tara, kain na lang muna tayo. Nagpakasaya ang dalawa. Gumastos ng pera na para bang wala na silang ibang paggagamitan. Pag-uwi nila, ang tanging laman na lang ng bulsa nila ay 200 piso. Nagastos na rin kasi nila yung pera na sinabi nilang iipunin daw muna nila para makabili sila ng sarili nilang bahay at sasakyan. Pag-uwi nila ay hindi kumikibo si Kat. Hindi siya nagsasalita. Si mama, ate. Ay, hindi mo lang sumagot. Diretso agad sa kwarto. Baka nasa kwarto na si mama, tapos baka pagod lang ate mo. Hayaan na natin, pagod na rin naman kasi ko eh. Matulog na tayo, may pasok pa ako bukas, di ba? Nagugutom ako. Ano kayang ulam? Kain na muna tayo. Ay, ginisang sardinas? Naku, ayoko niyan, asawa ko. Ano bang gusto mo? May barbecue pa ata dyan sa labas. Tara, bilhin muna tayo. Ayoko kasi niyang sardinas eh. Feeling ko mangangati ako tapos ang lansa pa. May 200 pa naman tayo, di ba? Bilhin lang tayo kahit nung tag 100 lang. Hati na tayo dun. Kahit nasabihin nilang yun lang ang halaga ng gastos nila, sumobra pa sila dahil bumili pa sila ng soft drinks. Hindi raw kasi makakakain ng maayos si Rosemary kung walang ganong klase ng inumin. Ang sagot niya, may pera naman sila kaya bakit sila magtitipid? At ang pera daw ay ginawa para gastusin. Kaya kahit na yun na ang huling hawak nila, inubos na nila. Ang tanging natira na lamang ay ang pamasahe ni Ariel papuntang trabaho, pero wala pa siyang pamasahe pa uwi. Kinabukasan, maagang nagising si Rosemary para maghanda ng pagkain ng asawa. Wala na nun si Kat. Maagang pumasok sa trabaho dahil ayaw niyang maabutan ang sinuman sa mag-asawa. Ma, bakit wala na tayong karne dito? Di ba may binili kami? Kailan ba kayo bumili? Last month. Oh, anong araw na ngayon, anak? Hindi pa naman namin naluluto lahat yun ah. Bakit naman ganun? Parang ang naaalala ko, nagluto ka lang sinigang ng isang araw, hindi ba? Ang sabi mo pa nga, yun kasi ang request ng asawa mo. Wala na ba tayong ibang lulutuin? Wala nang laman yung ref na kahit na ano? Wala naman na anak. May delata dyan. Kaso inulam na namin ng ate mo kagabi. Bumili lang siguro kayo ng ulam ninyo. Wala na nga kaming pambili, ma. Oh, di ba kasasahod lang ng asawa mo kahapon? Nag-date kasi kami, ma. Naubos na namin. Ang akala ko kasi meron pa kaming pagkain dito. Wala na.
Hindi naman ginagalaw ng ate mo yan. Anong niluluto ni ate? May sarili na siyang maliit na ref doon sa kwarto niya. Nakatago doon yung mga pinamili niya. Lahat yon. May maliit din siyang lutuan doon. Nagbibigay nilang siya ng pagkain sa akin. Oh, paano yun? Wala man lang kaming makakain ni Ariel? Grabe naman si ate ma. Bakit naman ganun na yung ugali niya? Hindi na ako nagtatrabaho, nak. Wala na rin akong pera. Kaya lahat ng gastos ko, nakaasa lang ako sa ate mo. Kasama na yung gamot ko. Kaya hindi na rin niya kaya na pagsabayin yung pagbibigay ng pera sa akin at yung pambuhay sa inyo ng asawa mo. Sana kasi bago kayo gumala, bumili na muna kayo ng pagkain ninyo. Paano naman kami niyan, ma? Hindi ko alam, anak. Nagalit si Rosemary sa kanyang ate at sinabihan itong madamot pero hindi siya pinapansin ng kapatid. Halos 3 araw na silang hindi nagkikibuan. Tuwing kakain si Kath, andoon lang siya sa loob ng kwarto niya kasama ang ina. Minsan, ipinanghihingi ni Marta ng pagkain ng dalawa pero hindi talaga nagbibigay si Kath. Sinasabi niyang oras na raw para magkanya-kanya na sila. Hindi pwedeng aasa lang sina Rosemary at Ariel sa kanilang dalawa. Lalo na ngayong wala ng trabaho si Marta. Mas lalong hindi nakakayanin pa ni Kath na gumastos para sa mag-asawa. Habang yung mag-asawa, walang ibang iniisip kundi ang mga sarili lang nila. Isang hapon, habang walang pasok si Kath, nagdatingan ang maraming parcel ni Rosemary. Ang dami niya na. Ano naman sa'yo? Tapos magpapaawa ka kay mama na wala na naman kayo makain ng asawa mo. Pera naman namin to. Okay, sige. Sabi ko nga. Kahit naman anong sabihin ko sa'yo, madamot ka pa rin naman eh. Pinaghirapan ko naman yung pinagdadamot ko. Kayo nga nag-e-enjoy sa buhay nyo tapos ako hindi pwede. Nag-iipon naman ako para sa sarili ko. Kaya bahala na kayong dalawa ng asawa mo. May karma yung nagdadamot sa kapatid. Mas may karma naman yung gastador na asa sa pera ng iba. Hindi ako takot sa karma dahil nakarma na ako na naging kapatid kita. Okay. Naging mas lalong maldita si Rosemary pero kapag walang-wala na sila, nangungutang sa kanyang ina. Habang ang ina naman ay hindi na bumibili ng gamot para lang ibigay sa kanya. Noong nalaman niyo ni Kath, galit na galit siya sa ina. Hindi na niya ito binigyan pa ng pera. Ang ibinibigay na lang niya ay mismong gamot. Sakto lang din ang pagkain na bigay niya dahil kapag may sobra ay ibinibigay lang sa kapatid niya. Kaya hindi ito matuto-tuto na magtipid at unahin ang prioridad sa buhay. Hanggang sa isang araw, sinugod sa ospital ang kanilang ina. Naubos na maging ang ipon ni Kath. Ano na naman yung binili niyo? Matagal na kasi namin gusto magkaroon ng TV. Alam niyo bang kailangan ni mama ng pera? Na hindi ko siya mailabas sa ospital? Alam niyo bang wala na akong pambili ng pagkain niya? Tapos kayo, ganyan pa ang inuna niyo? Marami ka namang pera, ate. Tapos pag nakalabas na si mama, siya na naman ang bubuligligin mo dahil walang pamasahe sa trabaho ang asawa mo. Wala kayong makain. Kay mama naman yun eh. Tapos di ka makatulong ngayon? Grabe, hindi ko na alam kung paano ka i-describe bilang tao. Bumili naman kami ng pagkain ni mama, te. Pupunta nga kami mamaya sa ospital eh. Hindi na kayo kailangan doon. Makuha ko lang ang loan ko, aalis na kami rito. Bahala kayong mabuhay. Wala kayong magiging kontak sa amin. Bahala kayong magutom dalawa. Wala kang kwenta, Rosemary. Puro sarili lang luho mo ang inuuna mo. Hindi na napigilan ni Kath ang kanyang sarili. Alam niyang masama ang plano niya pero lumapit siya sa mangkukulam para lang ipakulam ang mag-asawa. Hindi niya alam kung kailan yon e-epekto pero mukhang nangyari din naman makalipas ang 2 buwan. Dahil malaking gastusan ang nangyari nung nasa ospital si Marta, hindi nakuha ni Kath ang bahay na gusto niyang lilipatan nila. Kaya wala siyang nagawa kundi ang makisama pa rin sa bahay kasama ang kanyang kapatid. Isang araw, Asawa ko, what if magdagat tayo, no? Magkano kaya sa Boracay? Mahal dun. Nagpunta si na tito ko dun. Nasa 20K daw ang nagastos nila.
2 sahod mo yun, no? Punta tayo doon. Tabi mo yung pera tapos gala tayo. Kaso, paano tayo kakain? Andiyan naman na si Mama. Pwede na tayo humingi sa kanya. Bibigyan yun ni ate. Yun pa ba? Nag-loan yun, di ba? May pera na siya. Nakita ko rin siya na nag-grocery siya. Pero ikaw ang manghihingi, ha? Aray! Ang sakit ng tiyan ko, asawa ko! Napatakbo ng banyo si Ariel. Pagkatapos niya, si Rosemary naman ang sumakit ang tiyan. Hindi niya alam kung ano bang nakain nilang mag-asawa para sumakit ng ganon ang kanilang mga tiyan. Hindi nakapasok si Ariel, hindi rin sila nakalabas na dalawa. Dahil parehas na nagloloko ang kanilang mga tiyan. Maayos na ba kayong dalawa? Ang sakit talaga ng tiyan ko, Ma. Grabe. Iba yung sakit niya eh. Kada hihilab gusto ko magbanyo. Kaso nagkakasabay kami ni Ariel. Aray! Grabe! Ano ba kasing kinain ninyong dalawa? Yung bigay niyo pong pagkain sa amin, Ma. Yung luto ni Kat? Hindi naman yung sira. Ako nga hindi naman sumakit ang tiyan ko. Baka hindi sa inyo pwede yung ganon. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na lang kayo ng ulam ninyo. Wala na nga po kami. Pera. Aray. Ayan na naman. Humihilab na naman sa sakit. Aray ko, Ma. Humihiyaw ang dalawa sa sakit ng kanilang mga tiyan. Siguro mga halos kalahating araw na namilipit sila bago tuluyang nawala ang sakit. Pero hindi pa rin sila gaanong makakilos. Nung kinagabihan, umuwi si Kath. Wala siyang pakialam sa dalawa hanggang sa nagluto siya. Kumain na tayo, Ma. Masakit ang tiyan ng kapatid mo at ni Ariel. Wala akong pakialam sa kanila, Ma. Hindi ko sila kargo. Baka kasi hindi sila nakakain ng maayos. Wala na kasi silang pera. Kasalanan nila yun. Ako rin naman hindi nakakakain ng ayos sa isang araw eh. Nung nakaraan nga, 1 beses sa isang araw na lang ako kumain dahil nagbayad ako ng bills. Ang taas ng kuryente. Kung nakalipat lang sana tayo, papuputol ko kuryente dito eh. Wala namang ambag yung dalawa na yun. Maawa ka sa kanila, anak. Tumigil ka na nga, Ma. Hayaan mo silang malaman kung anong dapat nilang gawin sa buhay nila. Hindi pwedeng lagi tayong nakasalo sa kanila. Nakiusap pa si Marta sa kanyang anak na bigyan niya ng pagkain ng dalawa dahil wala na silang makain. Pero nagmatigas si Kath, ayaw niyang tulungan ang mag-asawa. Dahil noong nakasahod na naman si Ariel, wala na namang binili na kahit na ano ang mga ito. Sa halip ay lumabas sila para gumala. Pero habang nasa galaan sila, hindi sila naging masaya dahil lagi lang silang nasa banyo na dalawa. Umuwi na lang sila sa halip na mapahiya kung sakali man na sa labas sila magkakalat ng kanilang mga dumi. Grabe yung hilab ng tiyan ko. Parang may apoy sa loob. Grabe! Aray ko, sakit nito! Ako rin eh. Grabe. Ma, ang sakit talaga. Kumain na ba kayo? Hindi pa po, Ma. Grabe, aray ko. Naku, baka gutom lang kaya kayo nagkakaganyan. Teka, pauwi naman ang ate mo. Kaya baka mapakiusapan natin na magbigay ng pagkain sa inyo. Maya-maya lang din umuwi na si Kath. May bitbit siyang 2 balot ng kanin at 2 maliit na parte ng pritong manok. Kain na tayo, Ma. Yung 2 doon masakit ang tiyan. O anong gagawin ko? Hindi pa ata kumakain. Sahod ni Ariel ngayon. Bakit di sila bumili ng pagkain nila? Masama nga ang pakiramdam ng 2. Kumuha ka ng pera sa kanila. Sige, ako mag-grocery ng pagkain nila. Sila ang magluto. Hindi pwedeng may sakit sila tapos sa akin sila aasa. Ako nga kahit may sakit ako, wala naman akong ibang inaasahan, di ba? Sige, mamaya sasabihan ko sila. Si Kath ang mismong kumausap sa mag-asawa. Sinabi niyang bibili siya ng makakain nila basta ibigay sa kanya ang budget. Nagbigay ng 200 si Rosemary.
Anong gagawin ko rito? Yan ang ambag namin sa pagkain, te. Sige, lumabas ka ngayon. Bumili ka ng pagkain nyo gamit to. Sige, ngayon na. Kapag hindi ka nakabili ng pagkain nyo sa halaga na yan, wag na kayong babalik dito. Ang sakit talaga ng tiyan ko, te. Sige na, ito na lang muna. Sige, akin na pala yan. Ako na rin magluluto. Yung ipapakain ko sa inyo, sapat lang para sa 200 ha? Kasama na dun yung bayad sa gasol. Akala ng mag-asawa, masarap na ulam ang kakainin nila. Adobo pa nga ang iniisip ni Rosemary, pero nung kakain na sila, lugaw na walang ibang kasama ang kakainin nila. Te, ano ba naman to? Pagkain nyo, ano akala mo? Sapat ang 200 para may makain kayo? Ayan, sakto yan. Kung lugaw at asin ang kakainin nyo araw-araw, malamang kakasya ang 200 pesos nyo sa loob ng buong kinsenas. Hindi ko lang alam paano nyo lulutuin kung wala kayong gasol. Ma, si ate, huwag naman ganito ipakain sa amin. Sakit ng tiyan ko. Humihilab na nga eh. Bahala na kayo dyan kung di nyo yung kakainin. Ito sukli ng 200 mo. Ikaw mag-budget niyan. Ewan ko na lang kung mabuhay pa kayo mag-asawa. Ano akala mo, ako sasagot sa pagkain nyo? Ang galing mo naman. Bigla ang sumasakit ang tiyan ng dalawa. Hindi naman sila makapunta ng doktor dahil nanghihinayang sila sa pera. Iniisip nila na ipambibili na lang nila ng kung ano-anong luho kaysa malaman kung may sakit sila. Ginagawa rin yun ni Rosemary para maawa sa kanya ang ina at kapatid para sagutin sila. Pero hindi sila maglalabas ng kahit magkano. Hanggang sa nakabawi ng pera si Kath, nakakuha siya ng uupahan nila ng ina. Ayaw ni Marta na umalis at iwan ang dalawa pero wala na siyang nagawa sa desisyon ni Kath. Bakit naman kayo aalis, te? Kailangan to para matuto kayo sa buhay nyo. Mag-asawa na kayo eh. Pwede na kayo magkaroon ng anak. Hindi pwede yung hindi nyo alam kung paano maging responsable. Kailangan pa namin ng gabay, te. Gabay, madali lang yon. Pero gabay lang ha, hindi pagpapabuhat. Bata pa ako. Hindi ko pa alam lahat yan. Bata ka pa pala eh, bakit nag-asawa ka na? Once na nagpakasal ka na, ibig sabihin nun hindi ka na namin sakop. Doon ka na sa asawa mo. Lahat ng gagawin mo, dapat alam mo na. Hindi ko na kasalanan kung bakit nagmadali kang mag-asawa kahit na alam mo naman pala na bata ka pa. Kaya nyo na yan. Paano? Wala kaming ulam ngayon. Wala rin kaming bigas. Maiiwan ako dito sa bahay mag-isa. Hindi pa ako marunong magbayad ng bills, te. Ay, hindi ko na problema yun. Matuto ka na. May asawa ka na eh. Kapag nagkaroon na kayo ng anak, mas marami pa dyan yung dapat na alam mo. Ngayon pa lang matuto ka na. Hindi pwedeng kami yung gumagawa nun para sa'yo o para sa inyo. Buhay nyo yan, di ba? Para malaman nyo kung anong responsibilidad ang dapat na kaya nyo bilang mag-asawa. Aalis na kami. Hindi nyo rin naman malalaman kung saan kami lilipat. Aaminin ni Rosemary na yon ang unang beses na kinabahan siya sa buhay. Marami siyang hindi alam. Wala na siyang mapagtatanungan dahil hindi niya makausap ang kapatid at ang ina. Minsan pa, mag-isa lang siya sa bahay dahil nasa trabaho ang kanyang asawa. Ang sakit ng tiyan ko, grabe. Wala pang tubig. Bakit ang mahal naman ng tubig? Tapos ang bilis pang maubos. Wala na rin kami mantika. Hindi pala ako nakabili. Aray. Pahirap na naman ng pahirap tong sakit ng tiyan ko. Hindi pwedeng hindi ako kumain. Ano ba yan? Naiiyak na si Rosemary sa kanyang nararamdamang sakit. Dagdag pa na wala siyang ibang alam sa gawaing bahay. Hindi niya rin kayang bumili ng gasol dahil ubos na ang pera nila. Hindi niya kasi alam na ganun pala kamahal yun. Samantalang noong kasama niya ang ate niya, hindi siya nag-aambag. Si Kath mismo ang bumibili ng ibang gamit sa bahay. Kaya nung nawala si Kath, ang daming nagbago sa buhay nila. Hanggang sa umuwi na ang kanyang asawa. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Wala na tayong gasol.
Tapos 950 daw yun. Wala na rin tayong tubig. 35 naman yun. Tapos wala na tayong bawang, sibuyas. Tapos wala na rin tayong bigas. Isang saingan na lang yan eh. 20 pesos na lang tong hawak ko rito. Tapos may notice na yung sa kuryente. Puputulan na raw tayo. Hindi naman sumasagot si ate sa mga tawag ko. Hindi ko alam kung saan pa tayo kukuha ng pera eh. Alayo pa ng sahod mo. Susubukan ko humingi kay Lola ha. Ang sakit ng tiyan ko kanina. Nakakakain naman ako pero umihilab talaga eh. Ako rin naman ngayon. Kapag hindi tayo nakakakain, ayun, sobrang sakit. Ngayon hindi tayo makakakain. Wala naman tayong ulam eh. Hihingi na lang ako ng talbos ng kamote. Siguro pwede na yun tapos ilaga na lang natin no? Paano nga natin ilalaga yon kung wala tayong gasol? Kanina pa nga yan eh. Kanin lang na isaing ko. Buti nga nakapagsaing pa ako eh. Hindi ko na alam kung kaya pa ba natin yung ganito eh. Kain natin yan. Siguro tama talaga si ate mo. Kailangan nating unahin kung anong pangangailangan natin. Kaysa gawin natin yung gusto lang natin. Kasi kapag ganito, tayo lang din talaga yung mahihirapan, di ba? Tama si ate. Kailangan natin magtipid. Kung hindi magugutuman talaga tayo. Ibinenta nila ang TV na bagong bili lang nila para makakuha ng sapat na pera pambayad sa kuryente at sa tubig. Nakabili din sila ng gasol, bigas at gulay. Yon ang pera na tinipid ni Rosemary para lang magkasya sa kanila at hindi sila magutuman. Sa tuwing nagugutuman kasi sila, grabe ang atake ng sakit ng kanilang tiyan. At kapag kung ano-ano ang kinakain nila, nagluloko talaga ang kanilang mga tiyan. Hanggang sa sumapit na ang sahod ni Ariel. Anong gusto mong bilhin, asawa ko? Hindi na tayo bibili ng kung ano-ano. Nagkwenta ako ng gastos natin buong kinsenas. Kulang na kulang tong sahod mo. Kahit na anong gawin ko, hindi talaga siya kasya eh. Ang mahal pala ng bilihin, no? Lahat na lang mahal. Hindi na ba talaga kaya? Hindi tayo magiging maayos kung isa mo lang ang nagtatrabaho. Naisip ko na magtrabaho na rin ako hanggat wala pa tayong anak. Kasi ngayon ko lang din naiisip yung sinasabi ni ate noon eh. Tayo pa nga lang hindi na natin kaya. Paano pa pag nagkaroon na tayo ng anak? Sure ka ba na gusto mo talaga magtrabaho? Hindi mo pa inasusubukan kahit isang beses, di ba? Pangarap ko maging housewife. Pero hindi talaga kaya eh. Dapat kitang tulungan. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, walang mangyayari sa atin. Ganito na lang tayo habang buhay. Parang laging kapos. Hindi pwedeng magkamali ng gastos. Kasi baka ilang araw tayong walang kakainin. Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Lalo na kapag walang sumasalo sa atin. Yung wala si mama ko, saka si ate ko na laging nandyan kapag sobra-sobra tayo sa gastos noon. Sige, magtabi ka na lang dyan kung magkano ba ang kailangan mo sa pag-a-apply ha? Yung magagamit mo para magkaroon ka na ng trabaho. Pero habang wala pa, maghahanap ako ng part-time job para may dagdag tayong pera. Ngayon ko naiintindihan na kailangan pala talaga marunong tayo humawak ng pera. Hindi yung kung ano lang ang gusto natin gawin at bilhin, yun lang talagang susundin natin. Darating din pala talaga yung araw na mauubusan tayo. Tapos wala tayong ibang matatakbuhan. Ang hirap. Ilang buwan pa ring walang koneksyon si Rosemary sa kanyang ate at ina. Hindi niya alam kung ano na ang ginagawa ng mga ito. Noong una ay nagtatampo siya dahil pakiramdam niya ay itinakwil na siya o kaya ay tuluyang kinalimutan. Pero nung mga sandali na malaman niya kung bakit yun ginawa ng kanyang ate, nauunawaan niyang para pala talaga sa kanila yun. Para mamulat siya sa realidad ng buhay. Na hindi madali ang pag-aasawa, gaya ng kung paano niya lang ito iniisip. Maraming responsibilidad at wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang kanyang sarili lang. Kung hindi niya aayusin ang kanyang sarili sa paghawak ng pera, malamang ay hindi niya rin kakayanin ang buhay kapag nagtagal. Ilang linggo pa ang nakalipas noong nagkaroon na ng trabaho si Rosemary. Ramdam na niya kung ano ang nararamdaman ng kanyang ate noon.
Ang sakit na naman ng tiyan ko, grabe. Na-stress naman ako dun sa office namin. Bakit? Ano nangyari? Ganun ba talaga dun? Yung mga matatagal na sa work parang sila na rin yung boss? Parang gusto ko na mag-resign. Pero hindi naman pwede. Ang hirap pa naman maghanap ng work. Lalo na sa akin na walang work experience. Oo, ganun yung iba mga katrabaho. Parang anak ng boss. Nakakaiyak din pala talaga, no? Kaya pala nagagalit si ate noon kapag sa kanya natin inaasa lahat. Kasing hirap pala talagang kumita ng pera. Tapos yung magiging sahod mo ang bilis lang din mauubos. Pambayad lang ng bills. Tapos pambili ng pagkain para hindi ka mamatay sa gutom. Sure ka bang kaya mo pa? Ako na lang ang magtatrabaho. Hindi pwede. Kaya ko naman. Hindi naman ako baldado. Yung katrabaho ko nga buntis siya pero nagtatrabaho pa rin siya. Sabi nga niyang hindi pa sapat yung ipon nila mag-asawa para sa panganganak niya. Partida ha, ang laki pa ng sahod nilang dalawa. Tayo pa kaya? Gusto ko na nga mag-abroad para naman kahit papano makaipon tayo. Mahirap din naman yung sa abroad. Hindi ko naman kaya yung malayo tayo sa isa't isa, no? Hayaan mo, kaya natin to. Magtitiis na lang ako sa mga katrabaho ko. Basta ang alam ko lang makakasahod na ako sa 15. Unang sahod ko yun. Grabe, kaya pala sobrang halaga ng pera sa mga tao, no? Napakahirap pala talaga kitain ng maliit na halaga. Parang ngayon na pinaghihirapan ko na yun. Alam ko na kung saan ko dapat dadalhin Hindi katulad noon nagastos ako ng gastos nang hindi ko naman pera. Kaya akala mo, anak ako na milyonaryo. Matuto na rin tayo mag-ipon para kung magkakaroon tayo ng anak, hindi na tayo mahihirapan para may nakahanda na para sa pamilya natin. Naging mas matatag ang samahan ng mag-asawa. Lalo pat ang isa't isa lang ang kanilang maaasahan. Naging mahigpit na si Rosemary sa pera, lalo pat hirap na hirap siyang kitain bawat sentimo. Natuto siyang bilhin kung ano lang ang kailangan nila. Maghanap ng pinakamura na pasok sa budget. Magtipid at huwag maging maluho. At higit sa lahat ay natuto na rin silang mag-ipon. Hanggang sa isang araw, umuwi silang mag-asawa na may naghihintay sa tapat ng kanilang bahay. Teka, si ate at si mama yun, di ba? Hala, oo nga. Te! Ma! Oh, ay mabuti naman umuwi na kayo. Kanina pa kami nandito. Saan naman kayo galing dalawa, ha? Ano? Kung saan-saan na naman ba kayo gumala? Hindi galing kaya kaming work. Kauuwi lang namin tapos nag-grocery kami. Tara, pasok kayo sa loob. We, may work ka na? Totoo ba yan? Opo, siguro mag-aanim na buwan na siya dun sa trabaho niya. Talaga ba? O mabuti naman natagalan mo yung trabaho mo na yon. Panay nga po siya reklamo sa mga katrabaho niya Paano ba naman kasing hindi ako magrereklamo, di ba? Ang bida-bida nila dun. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, hindi naman ako magstay dun, no? Ang hirap din naman mag-apply. Ang daming interview. Tapos hindi ka naman tatawagan. Ang galing Kaya mo naman pala Sabi sa'yo pakawalan mo lang yan si Rosemary. Hahanap yan ng paraan paano mabubuhay. Mabuti na lang pala talaga umalis kami. Alam mo, te, ang mahal pala ng mga bilihin. Hindi ko akalain na yung 2K ko hindi pa nabili lahat. Ang mahal ng mga sabon panlaba, tapos yung kuryente ang mahal pa monthly, tapos yung gasol. Grabe, parang kada sahod mo na-hold up ka kaagad ng mga bilihin. Dalawa pa lang kayo niyan Paano pa kung may anak na kayo? Mas mahal ang gatas, no? 1,000 ang halaga nun. Tapos yung ibang kailangan pa ng bata. Isa pa dyan, kapag nagpapaaral na kayo. Ay nako, Diyos ko po, kung alam mo lang gaano kamahal ang gastos. Kaya nga bilib ako sa'yo, te. Naging breadwinner ka. Tapos pinag-aral mo pa ako. Tapos sagot mo pa lahat. Ang galing mo nga Sus, nang uto ka pa no? Kumusta na po pala kayo? Buti na padalaw kayo. Ito si mama kasi, ang kulit. Nag-aalala siya sa anak niya na baka raw hindi na kumakain, kung ano na nga raw ang lagay dito. Inaalala ko rin kasi na laging sumasakit ang tiyan nila, hindi ba? Ay, yung sakit po ng tiyan, medyo minsan na lang siya umaatake. Pero hindi na po siya gaya noon.
Maging disiplinado lang po talaga kami sa sarili namin. Hindi na to sumasakit. Buti ngayon may disiplina na kayo, no? Meron na po talaga. Ang dami nagbago sa aming mag-asawa. Tapos lahat ng mga pinagsasabi nyo sa amin, ngayon lang din po namin nalaman na totoo pala talaga yon. Hindi pala sapat ang pagmamahal para mabuhay ang pamilya. Dapat may pera pa rin. Ay, salamat naman. Buti na lang talaga natuto din sa buhay. Sige nga, anong ulam ba lulutuin mo? Patikim nga kung masarap ka na magluto. Iyon ang bagong simula para sa kanila. Naging maayos silang pamilya, kahit na hindi na bumalik sa bahay sina Kath at Marta. Hinayaan na lang nila ang dalawa na doon manirahan. Nagbibigay din sila ng payo kapag kailangan ng dalawa, pero mas hinahayaan nilang kumilos ang mag-asawa para matuto sila. Nawala rin naman ang kulam na ginawa ni Kath sa mag-asawa dahil nakita naman niyang maayos na ang mga ito at nagkakaroon na ng disiplina. Sa panahong kasalukuyan, wala pa ring anak ang dalawa, pero mas lalo nilang pinag-iigihan ang buhay para mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang magiging anak. Hindi talaga biro ang pag-aasawa. Maraming bagay ang kailangang matutunan, kasama na rito ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili at sa pera. Ang pag-unawa na hindi lahat ng gusto ay kailangang makuha agad sa pamamagitan ng walang tigil na paggastos. Sa pag-aasawa, hindi sapat ang pagmamahalan lang. Hindi sapat ang pangako, ang lambing at ang plano para sa kinabukasan kung walang konkretong kilos. Ang tunay na pagsasama ay nasusubok hindi sa panahon ng saya, kundi sa panahon ng kakulangan. Doon makikita kung marunong bang magtiis, maghintay at magpigil ang mag-asawa para sa mas mahalagang bagay. Hindi kasalanan ang mangarap ng magandang buhay, ngunit nagiging mali ito kapag inuuna ang luho kesa sa pangangailangan. Ang disiplina sa pera ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa paggalang sa pinaghirapan ng bawat isa. Sa tulong ng pamilya at sa kinabukasan na sabay ninyong binubuo. Dahil ang bawat pisong ginagastos ng walang isip ay pisong ninanakaw mula sa mga darating pang-araw. Bago pumasok sa pag-aasawa, matutong manindigan sa sariling paa. Matutong mag-budget, mag-ipon at magtiis. Hindi nakakababa ng pagkatao ang magsimula sa kaunti. Mas nakakahiya ang umasa habang may kakayahang kumilos. Tandaan na ang pag-aasawa ay hindi takbuhan ng luho, kundi pagsasanay ng responsibilidad at pagkakaroon ng disiplina, hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa paghawak ng pera. Wala namang problema sa pag-aasawa, mga apo. Pero sana ay matutunan na may kaakibat na responsibilidad ang bawat desisyon. Kayo ba? Paano nyo nagagawang i-budget ang inyong kita nung nagsimula na kayong magkaroon ng pamilya? Maaari din kayong magbahagi ng inyong sariling karanasan, kaakibat ng inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway may aral itong naihatid sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.